Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na nagbago sa buhay ko. Hindi ka basta-basta nagiging unstoppable. Nagiging unstoppable ka dahil sinadya mo yon at yung disenyo na yon nabubuo dahil sa mga habit mo araw-araw. Karamihan ng tao nagigising at nagre-react lang sa buhay. Tumutunog ang alarm, nagbibibrate ang phone, tapos ayan, nagpapatuloy lang sila, pero hindi naman talaga sila gumagawa ng pagbabago. Makinig ka. Ang tagumpay, hindi yan nangyayari dahil lang sa biglaang kakaibang pagbabago overnight. Dumarating yan dahil sa ilang simpleng disiplina na ginagawa mo palagi. Dati, iniisip ko bakit may mga tao na umaangat habang ang iba hirap lang makasurvive. Saka ko natuklasan ang sagot. Hindi swerte, hindi talento, kundi daily habits. Dito sa video na ito, gusto kong ibahagi sa iyo yung 7 daily habits na naging susi para maging unstoppable ako. Mga habit na nagdala ng ayos sa araw ko, linaw sa isip ko, at lakas sa aksyon ko. Kaya kung pagod ka na sa pagiging stuck, kung nararamdaman mong kaya mo pa, at kung handa ka nang kunin ang kontrol sa oras mo, sa isip mo, at sa kinabukasan mo, huwag mo lang panoorin tong video na to, aralin mo. Dahil isang idea, isang habit lang, pwedeng magbago ng lahat. Tara, simulan natin. Habit 1. Planuhin ang araw mo bago ito magsimula. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang ideya na maririnig mo. Huwag kang magsimula ng araw hanggat hindi mo pa ito tapos. Magtatanong ka, Jim, anong ibig sabihin nun? Simple lang. Huwag kang papasok sa araw na hindi handa. Huwag kang gumising at magtaka kung anong gagawin. Dahil kapag ganon, buhay na ang hahawak ng direksyon mo. At kung wala kang plano, tiwala ka. May plano para sa iyo ang iba. Karamihan talaga ng tao nabubuhay sa reaksyon, hindi sa intensyon. Gigising, titigin agad sa phone, mag-scroll, habulin kung anong urgent. At yun na yung buhay para sa kanila. Pero para sa akin, yun ay survive lang, hindi thrive. Laging tandaan, ang kaibahan ng busy na tao at productive na tao ay plano. Ang plano, nagbibigay ng structure sa araw mo, ng purpose sa oras mo, at pinakamahalaga, binibigyan ka ng kontrol. Ang pagplaplano, hindi naman yan matagal. 10 tahimik na minuto lang tuwing umaga o mas maganda, gabi bago matulog. Sa oras na yon, ikaw ang magdedesisyon. Anong mahalaga? Anong dapat gawin? Sino ang bibigyan mo ng oras? Sino ang hindi? Ito ang ginagawa ko. Bago ko tapusin ang araw, tinatanong ko sarili ko, ano ang 3 pinakaimportanting bagay na kailangan kong gawin bukas? Hindi 30, 3 lang. At isinusulat ko yon sa papel. Dahil pag sinulat, nagiging totoo. Pag totoo na, pwede nang ma-achieve. Ang pagsusulat, nagbibigay linaw, tinatanggal ang ingay, at nagbibigay sa subconscious mo ng malinaw na utos. May isa pang sikreto. Pag may plano ka, hindi lang oras ang kontrolado mo, pati emosyon mo. Wala yung gulong-gulo tuwing umaga. Mas mababa ang stress. At papasok ka sa araw na may direction. At napapansin yan ng tao. Nagiging ahead ka palagi, hindi yung laging humahabol. At may magic sa pagiging ahead. Ngayon, ito tanong ko para sa'yo. Kailan ka magsisimulang tapusin ang araw mo bago ito magsimula? Huwag mong iwan sa tsamba ang buhay mo. Huwag mong ipasa sa swerte ang tagumpay. Simulan mo bawat araw na malinaw, may layunin, at may disiplina. Dahil ang taong nagplaplano ng araw, siya ang nananalo sa araw. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, bigyan mo ng 10 minuto, isulat ang plano mo. At bukas, tignan mo kung gaano kaiba ang araw mo. Habit 2. Pakainin ang isip mo ng karunungan. Isang bagay na natutunan ko ng maaga. Para kang may hardin sa isip mo. Pwede kang magtanim ng bulaklak, pwede kang magpalago ng damo, pareho silang tutubo. At ito ang prinsipyo. Kung gusto mong mamuhay ng maganda, ikaw mismo ang nagpapakain sa isip mo. Ito ang pinakamahalagang asset mo. Dati, iniisip ko, Jim, wala akong oras magbasa. Pero napansin ko, may oras ako manood ng TV, magchismis, gumawa ng walang kwenta. Ang wala lang talaga ako ay direksyon. Ito ang nagbago sa akin. Ginawa kong habit na araw-araw pakainin ang isip ko ng matalino, ng totoo, ng mapapalaki ako. Mga libro, lectures, audio program, mentor, podcast, ideas na humahamon,
lumalawak at nagpapabuti sa akin. Kung kailangan mo pang hindi kumain, wag lang palampasin ang daily feeding ng isip. Bakit ito powerful? Kasi ang isip mo, ito ang filter mo sa mundo. Siya ang nagsasabi kung paano mo iintindihin ang mga bagay, kung anong tingin mo sa sarili mo, kung ano inaasahan mo sa iba, ano ang sa tingin mong posible. Kung basura ang ipapakain mo sa isip mo, basurang buhay din ang mabubuo mo. Pero kung karunungan at magaganda, mas mahusay ang choices mo, mas magandang habits, mas mataas ang level ng buhay. Rekomendasyon ko, simulan mo sa 10 pahina sa isang araw. Hindi 100, hindi 50, 10 lang. Mula sa mahusay na libro, personal development, finance, health, relationships, philosophy, leadership, success. Kung saan mo gustong gumaling, dun mo pakainin ang isip mo. 10 page sa isang araw, hindi mo mamamalayan. 3,650 pages na yan sa isang taon. Parang wisdom ng 10 o 15 libro na kadalasan hindi pa binabasa ng karamihan mula high school. Tandaan, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, dapat gumanda ang pag-iisip mo. Pag gumanda ang pag-iisip mo, gaganda rin ang desisyon mo. At pag gumanda ang desisyon mo, pati kita mo, relasyon, opportunities, at kaligayahan, magsusunod-sunod na. Gusto mong maging unstoppable? Pakainin ang isip araw-araw. Gawin mong kasing natural ito ng pagsisipilyo. Dahil ang wisdom, kaya niyang lampasan kahit anong motivation. Ito yung huhugot sa'yo pag mahirap na. Maggagabay kung saan ka pupunta at hihila sa'yo forward kung gusto mong sumuko. Kaya ito ang hamon. Hanap ka ng unang libro mo, buksan ang pahina 1 at simulan mo na ang araw na lumalago ang isip mo, hindi na bumababa. Magtayo tayo ng isip na kayang magtayo ng buhay. Yan ang kapangyarihan ng pagpapakain ng karunungan sa isip. Habit 3. Igalaw ang katawan. Masterhin ang energy. May isang katotohanan na nagbago ng lahat sa akin. Alagaan mo katawan mo dahil ito lang ang bahay mo habang buhay. Madali magsalita ng pangarap, goals, visions. Pero kung wala kang energy para habulin sila, kung pagod, mahina o napapabayaan ang katawan mo, kahit gaano pa aganda ang ideya mo, baka di mo magalaw yon. Natutunan ko ng bata pa lang ako. Ang disiplina sa kalusugan mo, disiplina mo rin sa kapalaran mo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Kailangan ng malakas na katawan ang isip mo. Kailangan ng energy ng espiritu mo para gumalaw ng malaki. At ang mga pangarap mo, kailangan ng gasolina. Tanong ko, kailan ka huling gumalaw ng katawan na sadyang-sadya? Hindi para sa salamin, hindi para sa iba, kundi para i-honor yung buhay na binigay sa'yo. Klaro ha, hindi mo kailangan tumakbo ng marathon, hindi mo kailangan mag-gym membership, ang kailangan mo lang, galaw araw-araw, sadyang galaw, lakad-lakad sa kalsada, stretch tuwing umaga, maikling workout sa sala. Kahit ano, basta magawa mo, ulitin mo ulit bukas. Dahil ang galaw, nagpapasimula ng momentum. Ang momentum, nagbibigay ng motivation, at ang motivation, yan ang susi para maging unstoppable. Ito ang prinsipyo ko. Tratuhin mong parang performance machine ang katawan mo, hindi storage unit. Pakainin ng masustansya, patulugin ng tama, igalaw araw-araw. Magugulat ka kung gaano kagaan ang buhay kapag fully charged ang katawan mo. Mas confident ka magsalita, mas malinaw ang pag-iisip mo, mas malakas ang presensya mo, at ramdam ng mga tao. Yan paalala ko lang, ang tagumpay hindi lang pang-isip, pisikal din yan. Kapag napabayaan ang katawan mo, lahat apektado. Pero kapag malakas ang katawan mo, lahat umaangat. Kaya eto na ang gagawin mo. Kumilos ka ng 20 minuto. Araw-araw maliit man. Simulan mo na mag-stretch, maglakad, tumakbo, sumayaw, mag-ehersisyo. Basta gumalaw ka, kasi ang paggalaw nagbibigay buhay sa layunin mo. At ang layunin na walang sigla ay isang wish lang. Gusto mong manguna? Gusto mong magpatayo? Gusto mong mag-inspire? Masterin mo ang energy mo at nagsisimula. Yan sa paggalaw ng katawan mo. Habit 4. I-review ang goals. Araw-araw, may gusto akong i-share na nagpapakaiba sa ordinaryo at sa kakaiba ang goals. Parang magnet, humahatak sila sa iyo papunta sa hinaharap mo. Pero mangyayari lang. Yun kung nasa harap mo sila lagi, kung nire-remind mo sarili mo araw-araw
Kung ano ang tinitira mo ngayon, tanong ko lang, alam mo ba kung saan ka papunta? At higit pa doon, inilista mo ba ngayon? Kasi ito natutunan ko. Karamihan hindi pumapalpak dahil walang goals. Pumapalpak dahil nakakalimutan nila, nilalagay lang sa papel, natuwa. Tapos tinago na sa drawer. Tapos tawagin pang ambisyon. Pero eto, yung realidad. Ang hindi nire-review na goal. Mabilis, napapalitan. Napapalitan ng distractions. Napapalitan ng duda. Napapalitan ng ingay ng mundo na humihila sa'yo kung saan-saan, pero hindi papunta sa'yo. Eto ang ginagawa ko tuwing umaga. Bago pa may makapagsalita, nire-review ko ang goals ko, binabasa, iniisip, at ini-imagine ko, nararamdaman ko kasi napapaalala nito kung sino ako, saan ako papunta, at bakit mahalaga. Yun tandaan, ang goals hindi lang gawaing bahay na kailangang matapos. Target sila, at kung hindi ka manarget araw-araw, maliligaw ka bawat linggo, mabibigo ka taon-taon. Simple lang, piliin ang top 3 goals mo. Ngayon, maliit o malaki, personal o professional. Wala yan sa label, simula bukas gawin mo. Tubasahin mo sila out loud. Hayaan mong pumasok sa mata, tenga, at maging laman ng loob mo. Sabihin mo hanggang paniwalaan mo. Paniwalaan mo hanggang habulin mo. Habulin mo hanggang makuha mo ito. Kasi daily review brings daily focus. And focus is how you win. Gusto mo talagang magbago. Huwag mo lang tingnan ang goals mo tuwing New Year's Eve. Tingnan mo sila araw-araw. Parang commander nagre-review ng mission. Kasi yun ka, commander ng kinabukasan mo. Kaya eto ang hamon. Ilagay mo goals mo kung saan makikita mo, sa salamin, sa phone, sa notebook. Kahit saan basta kitang-kita mo araw-araw. Dahil mas lumalalim ang epekto ng goals mo kapag palagi mo silang nakikita, nararamdaman, at mas nararamdaman mo, mas malamang na mangyari i-review mo goals mo araw-araw. Kasi ang future, para sa mga taong naghahanda one day at a time. Habit 5, maging intentional sa pasasalamat. Ito ang gusto kong i-share, na kadalasan hindi na pag-uusapan ang gratitude, hindi lang emosyon, practice. Yan, madali lang magpasalamat minsan sa isang taon. Pero ang totoong power, ang tunay na pag-transform, nangyayari kapag ginawa mo tong araw-araw. Kasi ganito, yan kung saan ka nakafocus, yun ang dadami, focus ka sa problema. Lalaki, focus ka sa kakulangan. Dodoble. Pero kapag nakafocus ka sa mga biyaya mo, may kakaibang nangyayari. Sumasabay sumaya, sumasabay ang peace, at sumasabay ang lakas dati. Akala ko gratitude, basta salamat lang, pero higit pa yon, paraan siya ng pagtingin parang salamin. Habit ng puso karaniwan. Paggising ng tao, ang naiisip agad, anong kulang, anong wala, anong mali. Tapos magtataka, ba't feel mo ang bigat? Walang gana, parang walang fire. Hindi ka pwedeng magtayo ng magarbot masayang buhay mula sa mapait na mindset. Sanayin mo, mata mo, makita ang maganda, kahit mahirap, kahit matagal. So eto, ginawa ko. Tuwing umaga, susulat lang ako ng 3 bagay na pinagpapasalamat ko. Hindi 10, hindi 20, 3 lang, simpleng bagay lang. Masarap na kape, mainit na kama, oportunidad na subukan ulit, at nag-iba ang pakiramdam ko, attitude ko, at ang pinakamaganda, iba kung paano ko tratuhin ang tao. Kasi kapag may pasasalamat ka, iba ka magsalita, iba ka maglakad, mas maganda opportunities na dumarating. Iba ang presence mo, parang nakakaangat ng lugar. Gusto ng tao sumama sa taong grateful, hindi sa taong reklamador. At eto pa, hindi mo kailangang maghintay ng malaki para magpasalamat. Hindi mo kailangan ng dagdag, kailangan mo awareness. Simula lang sa kung anong meron ka, maging thankful sa meron ka. At yung attitude na, yan, energy na yan, yun ang magiging unstoppable mo. Kaya eto ang hamon tuwing umaga. Bago magsimula ang araw, isulat mo lang 3 bagay na thankful ka, tapos damhin mo, palambutin mo, puso mo, baguhin mo, perspective mo. Kasi ang gratitude, hindi lang magandang habit, panalong habit. At tandaan, maging thankful ka muna sa meron habang hinahabol ang gusto. Yun ang tunay na growth. Yun ang tunay na pamumuno at pag-angat. Habit 6,
Magsalita na may purpose at positivity. May gusto akong sabihin na natutunan ko sa mahirap na paraan, ang bawat salita mo parang binhi. At tuwing nagsasalita ka, may itinatanim ka, tanong. Ano nga ba ang tinatanim mo? Iba, parang balewala lang magsalita, puro tsismis, reklamo, puna tapos magtataka, bakit ang bigat ng buhay, nagkakahiwalay ang relasyon, at parang wala pa ring opportunity dumarating. Pero natutunan ko, may dalawang malakas na effect ang salita pagkain ito, ng isip at nagbibigay liwanag, para maintindihan natin ang tadhana mo, at pananaw mo lumalabas sa sinasabi mo, nagiging paniniwala mo, at ang paniniwala mo ang nabubuhay mo. Kaya kung gusto mong umangat ang kalidad ng buhay mo, unahin mong paangat ang kalidad ng salita mo. Hindi ko sinasabing magpaka-plastic ka o magpanggap ng positive lang usapan ko rito. Magsalita ka na may purpose. Magsalita ka na may vision, may kabutihan, may intention. At linaw kasi negative words sisira ng tiwala sa sarili mo. Mas mabilis pa kaysa sa anumang pagkatalo at kabaliktaran. Ang salitang tapang, paniniwala, at pangarap, kayang magbago ng buhay. Buhay mo o ng iba. Kaya naging habit ko na bantayan ang sinasabi ko. Tinuruan ko ang sarili kong magsalita tungkol sa gusto ko, hindi tungkol sa kinatatakutan ko. In-encourage ko yung ibang tao kahit nung discouraged ako at pinili kong magsalita ng buhay, hindi ng limitasyon. Hayaan mong hamunin kita ngayon. Paano ka magsalita tungkol sa sarili mo? Sinasabi mo ba na palagi akong pagod, hindi ko to kaya, walang nangyayari sa akin? Hindi lang basta mga salita yan, mga kasunduan yan. At tataas o bababa ang buhay mo batay sa level ng mga salita mo. Pero magsalita ka ng may paniniwala, ng may pag-asa, ng may vision, at makikita mong gagaya ang buhay mo sa energy na yon. Ito ang habit, araw-araw. Sabihin mo ang isang positibo tungkol sa future mo. Sabihan mo ng encouraging words ang iba, at sabihin mo ang isang tapat na bagay na magpapausad sa iyo, hindi magpapaurong. Kasi may kapangyarihan ang boses mo, mas higit kaysa alam mo. Huwag mong gamitin ang mga salita mo para lang ilarawan ang sitwasyon mo. Gamitin mo sila para baguhin ito. Magsalita ka na parang nakikinig ang buong mundo, kasi ganoon nga. At higit pa doon, ikaw din mismo ay nakikinig. Habit 7. Mag-reflect, mag-refine, at maghanda para bukas. Ito ang habit na sana natutunan ko ng mas maaga. Gawin mong paaralan ang nakaraan mo, hindi pamalo. Karamihan sa tao, tinatapos ang araw nila na sobrang pagod, drained, distracted. Pinapatay ang ilaw, tapos na ang araw. Pero hindi talaga natututo mula dito. Hayaan mong sabihin ko, kung gusto mong maging unstoppable, kung gusto mong mas mabilis umusad kaysa sa karamihan, gawing habit ang pag-reflect, refine, at maghahanda bawat gabi. Bago mo patayin ang mundo, maglaan ka ng 10 minuto. Tanungin mo ang sarili mo ng 3 tanong. Ano ang nagawa kong maganda ngayon? Ano pa ang kaya kong paghusayan? Ano ang babaguhin ko bukas? Yan ang tawag na personal leadership. Ganon kalalago, ganon kahuhusay, isang araw sa isang pagkakataon. Tandaan, hindi ka nababayaran sa bawat oras. Nababayaran ka sa halaga ng naiambag mo sa oras na yon. At ang reflection ang nagmumultiply ng value na yon. Huwag lang basta mag-reflect, mag-refine din. Kung hindi naging ayon sa plano ang araw mo, bakit? Kulang ka ba sa preparation? Naubos ba oras mo sa maling mga bagay? Focused ka ba o abala lang? Matuto ka mula dito. Isulat mo. I-adjust mo. Huwag mong dalhin ang pagkakamali ngayon sa bukas. Yan ang ginagawa ng karaniwang tao. Pero hindi ikaw. Pagkatapos mong mag-reflect at mag-refine, maghanda naman. I-set up mo na mga goals mo sa umaga, ayusin ang intentions mo, linisin ang isip mo. Kasi ang clarity sa gabi ay nagbibigay ng confidence sa umaga. Para mas simple, ganito. Kapag may purpose ka sa bawat araw, hindi mo masasayang ang mga taon mo nang hindi mo namamalayan. Maliit man ang bisagra, malaking pinto ang kaya nitong buksan. At yung 10 minuto ng pagninilay, tuwing gabi pwedeng magbago ng direksyon ng buhay mo. Ito ang habit. Bago matapos ang araw, isara mo ang loop.
Huwag mong hayaan na magulo ang isip mo. Huwag mong iwanan ang mga lesson, huwag mong ipaubaya sa tsamba ang future mo. I-reflect mo ang araw, i-refine mo ang pag-iisip, at maghanda ka para bukas. Yan ang habit ng matalino. Yan ang routine ng productive. At yan ang paraan ng unstoppable. Maliit na mga habit, malaki ang buhay. Ayan, 7 simple habits na nagbago ng buhay ko. Hindi agad-agad, pero sa pagdaan ng panahon. Kita mo, ang success hindi yan isang malupit na moment, hindi yan isang lucky break, ni hindi yan isang matinding idea. Success ay ilang simpleng disiplina, araw-araw mong ginagawa. Yan lang, totoo yan. Baka sinasabi mo ngayon, Jim, parang ang simple lang ng mga habit na yan. Tama ka, simple talaga. Pero eto ang delikado. Kung ano ang madaling gawin, madali ring hindi gawin. Madaling lampasan ang plano. Madaling mag-scroll kaysa magbasa. Madaling magreklamo kaysa gumalaw. Madaling kalimutan ng goals. Madaling baliwalain. Madaling magsalita ng kung ano-ano. Madaling matulog ng walang natutunan sa araw. At yan ang bitag. Kasi kada skip mo ng maliit na habit, lalayo ka ng konti mula sa buhay na gusto mo. Pero eto ang good news. Gumagana din pabor sa'yo ang parehong prinsipyo. Pag sinimulan mong planuhin ang araw mo, painumin ang isip mo, galawin ang katawan mo, balikan ang mga layunin mo, magpasalamat, magsalita ng may saysay, mag-reflect at maghanda, bigla mo na lang mapapansin, nagbago na buhay mo. Mas confident ka, mas maayos relasyon mo, bumalik ang energy mo, at nagiging taong ipinagmamalaki mo. Maliit na habits, kapag araw-araw inuulit, bumubuo ng malaking buhay. Buhay na may clarity, disiplina, direction, buhay na sulit mabuhay. Kaya eto ang hamon ko sa'yo, huwag nang maghintay. Pumili ng isang habit, isa lang, at simulan ngayon. Bukas, ulitin mo. Paulit-ulit. Kasi ang taong may control sa habits niya, kontrolado ang future niya. Ganito ka magiging unstoppable. Ganito mo mabubuo ang buhay mo.